kukumustahin natin ang nagpapatuloy na halalan. Pero ito, hindi dito sa ating bansa, kundi yan ay dyan sa mga lugar sa ibayong dagat na may malaking bilang ng mga botanteng Pilipino. Itong tinatawag nating overseas boating, nagsimula na ito nitong nakalipas na araw. Alamin natin ang iba pang mga development dyan, bitbit ng ating reporter, si Bombo Isa Cotoner. Opisyal nang nagsimula ang overseas voting sa 93 posts mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay nito, lahat naman ng 77 posts na gagamit ng internet sa pagboto ay matagumpay ding nabuksan lahat sa publiko. Sa katunayan, ang Honolulu Philippine Consul General ang huling nakapagbukas ng online voting and counting system. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na sa ngayon ay wala pa naman sila natatanggap na kahit anong reports nagkaroon ng aberya sa mga post. Anya, mainit din ang naging pagtanggap ng mga overseas Filipino workers sa kauna-unahang internet voting na isinasagawa ngayon. Pagtitiyak niya na handa ang kanilang mga monitoring center kung sakali man na magkaroon ng problema. Pagpapaalala niya na ang internet voting ay 24 oras silang maaaring gawin, samantala kapag gagamit naman sila ng automated counting machine, magsisimula ito ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng gabi sa mga embahada at konsulada. Sa kasulukuyan, nasa mahigit 54,000 na ang naitala ng poll body na nakapagpa-pre-enroll para sa internet voting. Ito ang unang hakbang para sa mga registered overseas voters upang makaboto gamit ang internet. At anya, nasa magandang porsyento na ang naitatala ng komisyon pagdating sa mga mag-online voting. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Wala nga po ito kahapon, and therefore lahat po ng 77 posts natin abroad na gagamit ng internet voting at yung pong 16 na posts na meron naman po tayong mga machine ay nagsimula na rin po. Lahat po yan, wala pong aberya at nagtuloy-tuloy nagdire-diretso. At siyempre po yung pagboto ng mga kababayan natin na 1.231 million na overseas Filipinos ay 24 hours a day. 7 days a week kapag sila ay naka-internet voting, at syempre kapag naman boboto sila gamit ang makina ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 yung regular office hours dyan po sa mga embahada o Samantala, nilinaw din ni Garcia sa publiko na kapag nakaboto na ang botante gamit ang internet, may ballot review na lalabas at dito nila maaaring tignan kung tama ba ang kanilang mga binoto. At kapag pumasok na ang mga boto ay may lalabas na QR code kung saan makikita naman nila ang mga machine-readable codes. Pagtitiyak niya na ang nabilang lahat ng mga pangalan na kanilang nilagay sa kanilang piniling botante, piniling mga kandidato. Ang pahayag na ito ni Garcia ay kasunod ng ilang pangamba ng mga botante kung bakit hindi na nila makita ang pangalan ng kanilang mga binoto pagka-scan sa QR code. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pagpapaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kasi pumili na sila ng mga kanila pong mga iboboto, meron pong tinatawag na ballot review. Ayun, doon sa ballot review, maipapakita sa kanila yung lahat ng pinili nilang 12 senador, kung 12 yan, at saka yung party list. Pagkatapos, kapag po nakast na nila yung boto, yung pinindot nila yung nakalagay vote cast, yun na po, pagka pinindot naman nila yung QR code, ang maipapakita po dyan buhaba na mga codes po yon. Hindi na po makikita yung pangalan mismo ng kandidato. So sinasabi na iba, naku, baka hindi nabilang, hindi po, nabilang po yon. Kaya po pinakita muna sa inyo yung ballot review. Pagkatapos dito, yung QR code, pag pinindot niyo po yon, hindi na po maipapakita yung mismo mga pangalan, pero ano na po, machine readable codes na po yon. Yun ay upang hindi magamit yan sa vote buying. Siyempre, kung sakaling pwede pa maipakita yung una nilang nakita, pwede po kasi mailabas yun at ipakita at magamit sa pambebenta ng boto. Magtatagal ng 1 buwan ang overseas voting at magtatapos ito sa Mayo 12. Ito naman ang araw ng halalan dito sa ating bansa. Nasa 77 posts ang makakapag-internet voting at 16 posts naman ang gagamit pa rin ng automated counting machines. Sa kasulukuyan, inaasahan na makaboboto ang nasa mahigit 1.2 million ng mga overseas Filipino workers ngayong midterm elections. Mula sa COMELEC office in Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo!